Hello Facebook, naka-break ako ngayon pagkatapos kong magbalat ng nyog. At ngayon gusto ko lang bigyan ng konting opinion at comparison yung traditional na pagbabalat ng nyog katulad ng alam natin gamit ang ganitong pambalat kumpara sa gamit na ganitong makina. At para sa mismong may-ari ng kooperahan o negosyante, ang nasa isip natin most of the time ay yung halaga ng gagastusin para dun sa tagabalat. Let's say 750 pesos per day kung kaya niyang balatan ang 1,500 na nyog. So para sa namumuhunan, madaling bawiin yung 1,500 per day na labor. So physically, hindi masyadong hirap ang namumuhunan o may-ari ng negosyo dahil kaya naman bawiin sa kinikita yung pangpasahod. Pero kung titingnan natin ang participation ng tagabalat ay talagang siya talaga ang nagtatrabaho para kumita yung namumuhunan. Kung iisipin natin yung physical na participation ng tagabalat, tingnan natin yung pagod niya sa maghapon, sa ilalim ng araw, sa ilalim ng puno, 10 hours a day, nakatayo, mahirap talaga physically ang tagabalat ng nyog. Para lang kumita ng 50 centavos kada piraso ng nyog. Hindi lang naman magbabalat yon, maghahakot din yon at magbubuhat-buhat. Sa well-being ng tagabalat o manggagawa, ikukumpara sa ibang bansa, ang Pilipinong tagabalat ng nyog ay talagang kawawa. Hindi balanse yung kinikita dun sa pagod na kanyang binibigay para sa kanyang hanap buhay. So, iyon ay aking opinion at ang pera na kanyang kinikita ay napakadaling gastusin. Pero ang well-being sa katagalan, wala namang mga insurance yan, wala naman sila mga healthcare. Hindi sila protektado ng gobyerno, hindi sila protektado mismo ng mismong may-ari ng negosyo. Katulad ng karamihan ay talagang kayod kalabaw at kawawa ang mga Pilipinong tagabalat. So, yun lang gusto kong bigyan din at sa next video, ikukumpara ko ang pwedeng upgrade or pwede nating gawin para mabago yung ganong sistema ng pagnyunyog o pagnenegosyo o paghahanap buhay ng nyugan dito sa Pilipinas. Yan lang po ang part 1 ng aking video. Thank you.